eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang ilang dati umanong miyembro ng Socorro Bayanihan Services, kabilang ang isang sapilitan umanong pinakasal noong 14 anyos pa lang. Sabi pa ng isa, gabi-gabing may pinapapilang mga menor de edad na babae at ipinapagahasa ang ilan. Eksklusibo ring pinuntahan ng aming team ang komunidad ng grupo kung saan pinabulaanan ng mga lider ang mga paratang. Mula po sa Surigao del Norte, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, binuksan ng Bayanihan o Socorro Bayanihan Services Incorporated ang kanilang mga pintuan sa GMA Integrated News para pabulaanan ng mga paratang laban sa kanila. Mga paratang na nilalaman sa mga salaysay na mga umano'y biktima ng grupo na ikinuwento rin ngayong araw sa atin. Isa sa mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services na nakausap ng GMA Integrated News si Jason. Di niya tunay na pangalan. Sabi ni Jason, isa raw normal na people's organization at religious group ang Socorro Bayanihan Services nang umanib siya dito. Pero nagbago raw ang lahat nang dumating si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Pero pag dating niyang mga by 2017, lumating si J. Renz, ipinagtapat niya na siya si Senior Santo Niño. Siya ang misiya, kaya nadala din kami, sir. By the 29, yung Lindon, sir, pahayag siya na umakyat kami ng bundok, kaya umakyat kami lahat. Ang mga sumama kina Senior Aguila sa komunidad na kung tawagin ay kapihan sa kabundukan ng Bukas Grande na nirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Pero pagdating daw doon, isinama siya sa private army umano ni Senior Aguila. Isa po example doon yung isa election, sir. Kami po yung pinadala niya kasi. Tapos kami pa yung naging goons, bali, yung seguridad ng mga kandidato. Pero bangungot daw ang inabot ng ilan sa mga sumama sa komunidad dahil nang lumaon daw ang mga babae kahit mga menor de edad sa pilitan umanong ipinapakasal sa ibang mga miyembro. Kahit ayaw nila, sir, kasi pinipilit sila, sir, kasi bakit ayaw niyong pumayag? Panginoon na niyang nag-utos sa inyo na pakasal kayo. Noon, sir. Kaya pinipilit, saka wala silang magawa. Bali, pinapapunta lahat yung mga minor de edad, line by age. Pagkatapos nun, magsiselect sila kung yan na yung asawa mo, yun, may nami-marriage ng 12 sa lalaking nag-edad ng 20, gano'n, may 23, 14. Pagkatapos nun, sir, after 3 days, kung hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, ipapatawag niya ni Senior Aguila, sir. Tapos, pagpatawag niya yan, sasabihan niyang, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat i-rape mo na yan kasi authorize ka na. Isa raw sa mga pinilit ikasal si Jane, hindi rin niya tunay na pangalan. Naog ko kay kung atong giminjo ko nga 14 pa akong edad, unja 18 agi pares. Unja gipugos man mi kay ug dili ko no mo musunod sa ilang sugo. Maimperno ko no mi kung time nga gihanjo kong Senior Aguila nga nagpaila siya nga siya Ginoo namo. Nga niingon siya na nga makiganjo siya nga makig-6 tungod kay tawhanon pa siya na nihanglan pag usa ka butang. Diya umo kay wa ko yung sugot kay Hindi rin daw sila pinapayagang mag-aral. Litong makasami, uya may nag-eskwela dito sa kapihan, kay bawal. Kay lagi kunog, bisan kunog si Jawa, pag Ginoo kunog si Jawa, may kunog diyang eskwela. Kami na ba kunog sumusunod ni Jawa, ng ijang katawhan. Pag-iingon ni Senior Aguila nga, katuloy nagpaila nga si Jawa Ginoo. Diyan may giingnan nga, kung kami kunog mo naog, kanang maimperno lagi ekonomi, wala may kaluwasan. Nakatakas lang daw si Jane nang magkaroon ng bakunahan sa kapihan. Agis kasagbutan, lagbas resiring, jagi kuha mi sa igsuon ni Danang ang uban. Ngayon takas, nagjot-jot ramis na kasagbutan. Nakausap din namin si Mark, di niya rin tunay na pangalan. Siya raw ang bantay sa bahay ni Senior Aguila kung saan ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadalang babae kapag gabi. After curfew hour, doon ko nakikita na may papasok na babae.
Pagpasok na babae, bago papasukin sa kwarto, pinapainom muna ng isang baso na gatas o it's either juice na papainom niya. Pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So hindi pumapalag yung mga bata? Hindi kasi may kapalit naman doon eh. Papunta ka sa langit. Pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Bukod dito, may iba pa raw nakita si Mark. Sa ilalim may mga underground na mga hindi nila alam. Karaniwan sa mga armas. Di ba bawal sa gobyerno yan? Sinasabi nila na wala daw silang armas. Pag walang armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parati pa kami nagdadala ng impor. Kanina tinungo namin ang sitio Kapihan. Pagdating sa sentro ng komunidad, nagsasayawan ng mga dancers, nagpapalakpak ang mga tao, at mga batang kumakanta at tumutugtog ng mga instrumento ang sumalubong sa amin. Dito namin nakilala ang leader ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila at ang mga senior leaders ng grupo na sina Karin Sanico at Mamerto Galanida. Maring itinanggi ni Kilario ang paratang sa grupo na sila'y namimilit ng menor de edad na magpakasal o pilit ipinakakasal ang mga miyembrong may mga asawa na pero hindi sumapi sa kanilang komunidad. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyari. Mix and match daw sila. No. Against their will. Walang nangyari na. Anong nangyari ba dito? Sabihin, kahit mga tao, isa-isahin nyo. Itinanggi naman ni Sanico ang paratang na sangkot sa iligal na droga ang kanilang komunidad at may marami silang baril para protektahan ang komunidad. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa komunidad ng Kapihan at ito nga yung tinatawag na White House. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga. Meron ba talagang mga kontrabanda dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga. Wala sir, tingnan mo yung sinabi na doon sa ilalim daw. Sa basement. Basement. Ano ba basement? Tingnan mo sir, mahirapan tayong kami nga sobrang sikip Tingnan mo sir kung merong yung linya lang ng safety tank. Isa naman si Glazy Angel Digamon sa halos 150 mga guro na sumama sa grupo noong 2019. Itinanggi niyang pinagbabawalang mag-aral ang mga bata dito. Dahil din sa pandemic, isa din yung naging reason kaya parang natigil yung access namin sa education. But that doesn't stop our parents, lalo na kami, kasi nga alam namin na magturo talaga yung... Meron ding mga iba na nagmo-module. Handa raw ang liderato ng SBSI na humarap sa anumang investigasyon para ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang pinili nilang pamumuhay. Samantala, Vicky, ay mahigpit na seguridad ang napapansin nating ipinatutupad dito sa mga umano'y biktima ng grupo matapos makatanggap nga ng impormasyon ang local government unit ng Socorro na balak i-rescue at ibalik sa komunidad ng grupo itong mga nasabing biktima nila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.